Sa nakaraang episode, ang bida nating si Lau ay pinatalsik sa isang squad dahil dala na rin sa iniisip nila na ito ang rason kung bakit mahina ang kanilang grupo. Si Lau ay isang overpowered na low-key person na naghahanap ng bagong squad at sa katunayan ay in-invite siya ng babae na may pangalang Laro, para mag-team up sila sa paghalughog sa mga dungeon. Nagpapasalamat si Lau dahil sa kabila ng pangmamaliit sa kanya ay mayroon pa ring tao na interesado na makipag-team up sa kanya, pero ang di alam ni Lau na ang babaeng ka-team up niya ay ang mismong babae na niligtas niya mula sa grupo ng mga goblin. At sa pagpapatuloy, kinabukasan sa gitna ng isang latian ay hinarap ng isang grupo ng mga adventurer ang isang 7-ulong hydra. Dalawa sa mga ulo nito ay napugutan na at si Margales at ito ang mandirigmang nakasuot ng gintong baluti, ay nasa harapan bagamat halatang kinakabahan. Si Armia naman at ito ang sorceress na nasa tabi niya, ang pinakakinakabahan sa lahat na si Sebria at ito ang rogue ng grupo at ito'y masyadong sugatan upang makikipaglaban pa. Si Lau naman ay nag-aasikaso sa mga sugat ngunit dito ay wala siyang gamot na makakalunas sa lason. Gayunpaman kaya niyang ibalik ang lakas ni Sebria upang labanan ang epekto ng lason at nagreklamo si Sebria na walang silbi ang manggagamot, kaya't inutusan ni Margales ang mandirigma sa harapan na tumigil sa pagtatalo, bumalik sa labanan kung tapos na ang paggagamot. Ngunit hindi pa natatapos ang paggagamot dahil hindi kayang alisin ni Lau ang lason na tulad ng kanyang nabanggit. Sinabi niyang dapat ay nagdala sila ng antidote kaso tinanggihan ng kanilang pinuno dahil masyadong mahal ito at sa kabila ng lahat, sinisi pa rin si Lau at binanggit na siya ay walang kwentang manggagamot. Sa sandaling iyon ay muling umatake ang Hydra at target lock si Margales. Na-block niya ang atake gamit ang kanyang espada at sumigaw kay Armia na maghagis ng spell. Nagsumite si Armia ng fireball ngunit bahagya lang nasugatan ang halimaw at sa labis na pagkadismaya sa kanyang mga kasama, ipinahayag ni Margales na lahat sila ay walang silbi. Hindi na siya handang harapin ang misyon mag-isa kaya't nagdesisyon siyang umatras at iniwan ang kanyang mga kasama. Sumunod si Armia kay Margales habang binubuhat ni Lau si Sebria sa kanyang mga bisig at sila rin ay umatras at sa susunod na eksena, bumalik tayo sa sandaling pinalayas ni Margales si Lau mula sa grupo ng Lightning Blades. Inakusahan ni Sebria ang manggagamot na siya ang dahilan kung bakit sila nabigo na talunin ang Hydra, pero sinabi ni Lau na maaaring kasalanan din nila ito at dahil masyado silang nasabik at nagpupuyat buong gabi, kaya hindi sila nasa kanilang pinakamahusay na kondisyon sa laban at nagtanong si Margales kung ibig bang sabihin ni Lau na kasalanan nila, bagamat hindi naman ito direktang sinabi ni Lau. Dagdag pa ni Sebria na dapat nilang tanungin si Armia kung kaninong kasalanan ito. Sa takot ay tumingin ang inosenteng sorceress sa leader ng grupo at itinuro si Lau bilang may kasalanan at sa sandaling iyon, nagising si Lau mula sa kanyang panaginip at pawis na pawis ang noo at napagtanto na kung napapanaginipan niya ito, ibig sabihin ay talagang labis itong bumagabag sa kanya. Sa katunayan ay may nangyari na ring katulad nito 6 na taon na ang nakalipas at noong panahong iyon, kilala na siya bilang ang Lost the Useless kaso inaasam pa rin niyang maging isang tanyag na adventurer. Sa panahong iyon ay may isang grupong lumapit sa kanya kaso ang totoo ay hindi nila kailangan ng manggagamot, kundi isang bitag para mailigaw ang mga halimaw sa isang labyrinth. Para sa isang ulilang tulad ni Lau ang ganitong klaseng pagtrato ay normal na, ang hindi niya inaasahan ay ang mga halimaw ay tatalikod sa grupong nagdulot ng lahat ng gulo at lilipulin ang mga ito at paglabas ng piitan ay labis na traumatized si Lau, dahil hindi pa rin siya kinikilala bilang isang tunay na adventurer. Noong araw na iyon ay napadpad siya sa isang natumbang karwahe sa gitna ng kalsada at napapalibutan ng mga armadong goblin. Sa gitna ng kaguluhan ay may isang dalagitang walang kalaban-laban at dali-daling tumakbo ang binata upang tumulong ng hindi man lang nag-iisip. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya lubos na maintindihan kung bakit siya kumilos ng ganoon kabilis, basta't umaksyon siya at marahil ay iniisip niya na bilang isang ulila mula sa labyrinth at wala namang gaanong halaga ang kanyang buhay. Ngunit kung may pagpapalit niya ang kanyang buhay upang mailigtas ang dalagita ay hindi magiging useless ang kanyang kamatayan. Siguro iyon ang iniisip niya sa oras ng laban at gayunpaman ay tinamaan siya sa ulo at nawalan ng malay. Ilang oras ang lumipas nang dumating ang gabi ay nagising siya sa tabi ng dalagita, kasama ang mga kabalyero na dumating upang iligtas siya at tapusin ang laban. Sa madaling salita ay hindi si Lau ang nagligtas sa kanya at ang walang silbi ay nanatiling walang silbi. Habang iniisip ito ay bahagyang natawa si Lau nang may pagtanggap sa sarili,
ngunit ang dalagitang nailigtas ay nagpasalamat sa kanyang tulong at dahil kung hindi dahil sa kanya ay hindi sana dumating ang mga kabalyero sa tamang oras. Nahihiya at hindi alam ni Lau kung paano magre-reaksyon kaya't pinagaling na lamang niya ang sugat sa braso ng dalagita. Ayon kay Lau iyon lang ang kaya niyang gawin at pagkatapos, ikinwento niya kung paano siya napadpad doon at ipinaliwanag na itinapon siya ng kanyang dating mga kasamahan sa mga lobo. Natigilan ang dalagita sa kalupitan ng mga iyon at nagsimulang umiyak sa kawalan ng puso ng mga tao na iyon. Sa sandaling iyon ay nagdesisyon ang dalagita na paglaki niya ay magiging adventurer siya at nangakong bubuo ng grupo kasama si Lau at ito ang manggagamot. Sa kabila nito ay matapos umalis ng dalagita ay naisip ni Lau na anak siya ng isang marangal na pamilya kaya't wala siyang pagkakataon na maging adventurer, kahit na wala siyang ilusyon tungkol dito ang kanyang mga salita ay nagbigay ng pag-asa kay Lau, naging inspirasyon ito sa kanya upang muling magdesisyon na maging isang adventurer. Sa isipang iyon ay nagsimula siyang magsanay ng mabuti at nakahanap ng isang guro na gagabay sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang kanyang tungkulin bilang manggagamot at habang tumatagal si Lost ay nagdevelop din ng iba't ibang kasanayan sa pakikipagsapalaran. Makalipas ang ilang panahon ay nakilala niya ang mga miyembro ng Lightning Blades at sumali sa kanilang grupo. Dahil sa lahat ng ito ay may kabuluhan na napapanaginipan ni Lost ang kaganapang iyon at kung hindi niya narinig ang mga salita ng batang dalagita, marahil tuluyan na niyang tinalikuran ang pagiging adventurer at hindi rin sana niya nakilala si Leroux. Sa pagbanggit sa kanya ay kumatok si Leroux sa pintuan ng manggagamot sa mismong sandaling iyon, nagtatanong kung nagigising pa siya at nang buksan ni Lau ang pinto ay inimbitahan siya ni Leroux na kumain ng almusal kasama siya kaya't nagsama silang dalawa upang mag-agahan. Pagkatapos noon ay bumalik sila sa dungeon at nagdesisyon na magtungo ng mas malalim kaysa sa huli nilang pinuntahan. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay ay natagpuan nila ang isang teleportation circle. Ipinaliwanag ni Lau na hindi nila ito makikita sa bawat labyrinth kaya't mukhang isang baliw ang naglagay nito nang matuklasan ang lugar. Ngunit kaunti lang ang alam niya tungkol dito at nais malaman ni Leroux kung maaari bang dalhin sila nito sa ibang lugar gamit ang ganitong klase ng bilog. Ipinaliwanag ni Lau na kailangan nila ng isa pang teleportation circle para makalabas at dahil posible lang makapasok sa isang bilog at lumabas sa isa pa. Nang marinig ito ay naisip ni Leroux na mas madali sana kung magtatayo ng isa sa lungsod, ngunit mabilis niyang napagtanto na maaaring mapuno ng mga halimaw ang lungsod kung may bilog na diretso papunta roon. Napapatawa si Lau at itinuro na sa katotohanan ay hindi naman magagamit ng mga halimaw ang paraang ito. Dagdag pa ni Lau na ang kaalamang kailangan upang lumikha ng mga teleportation circle ay nawala na daan-daang taon na ang nakalipas, at bagamat napaka-praktikal ng mga ito ay wala ng paraan para gumawa ng bago ngayon, sa puntong iyon ay nagtungo ang dalawa patungo sa teleportation circle at dinala sila sa kabilang panig. Doon ay nakita nila ang kanilang sarili sa isang bahagi ng dungeon na may mapulang kulay, na naiiba sa berdeng kulay na nangingibabaw sa mga nakaraang antas at nasa intermediate levels na sila ngayon, isang mas malalim na bahagi ng dungeon kung saan mas mahirap na ang mga pagsubok. Halimbawa ay makakaharap nila ang mga lich na mga nilalang na walang pisikal na katawan at si Leroux na kulang pa sa karanasan, ay sinubukan na gamitin ang karaniwan niyang mga teknik sa martial arts ngunit hindi niya matamaan ang target. Ang mga lich ay mga espiritual na nilalang na binubuo ng purong enerhiya kaya't hindi epektibo ang mga pisikal na atake. Dahil dito ay inisip ni Lau na mas mabuting umatras na lang sila kaso determinado si Leroux at tiniyak na kaya niyang talunin ang kalaban na ito at dahil dito, nagplano ang dalawa at agad na isinagawa ito at unang ginawa ng manggagamot ang pag-abala sa lich at pinapahabol ito sa kanya. Samantala ay napag-isip ni Lau na sa tamang pagsasanay ang mga tao ay maaaring makontrol ang kanilang prana, isang espiritual na enerhiya na nasa loob nila at kahit ang mga bihasang martial artist ay hindi exempted dito at kapag napalibutan ng prana ang kanilang mga kamao, kaya nilang sirain kahit ang mga espiritual na nilalang. Kaya't gamit ang teknik na ito ay nagawa ni Leroux na magbigay ng suntok at talunin ang lich at gayunpaman, sa kabila ng tagumpay ay nasugatan ang mandirigma dahil sa kanyang unang tangka na tamaan ang espiritual na kalaban, dahil dito ay gumamit si Lau ng isang gamit na nagpapalakas ng epekto ng paggagamot at nagcast siya ng spell sa kanya. Salamat sa mahiwagang bato na nakaimbed sa gamit na nagpapalaki sa kapangyarihan ng spell, ibinibigay ng guild ang mga batong ito sa mga artisan na gumagawa ng mga espesyal na kagamitan mula dito, at kalaunan ay bumabalik ang mga gamit na ito sa mga adventurer.
Matapos magamot ay napag-usapan nila ang tungkol sa mahiwagang bato at nais malaman ni Leroy kung magkano ang kikitain nila mula sa batong nakuha nila sa pagtalo sa Lich. Sa guild ay muling namangha si Amherst sa dami ng mga bato na nakolekta ng dalawa at hiniling na bumalik sila ng madalas hanggat maaari. Nang paalis na sila sa guild ay gabi na at napansin ni Lau na hindi niya inaasahan na kikita sila ng ganoon kalaki mula sa mga batong iyon. Sumang-ayon si Leroy na tunay ngang nakakagulat ito at biglang nagtipon ang isang grupo sa harapan na kung saan may dalawang lalaking nagtatalo. Nilapitan ng dalawa upang tingnan kung ano ang nangyayari at napansin ni Lau na ang mga ganitong uri ng alitan ay naging karaniwan na. Maraming adventurer na nagkaroon ng problema sa ibang lugar ang dumagsa sa lungsod na ito at naalala ni Leroy ang isang bagay na nabanggit ni Amherst. Ayon kay Lau ay malaking abala ito para sa mga adventurer at mga mamamayan na sumusunod sa mga patakaran, pero nagpasya si Lau na huwag na lang pansinin ang nangyari at sinabing panahon na para ipagdiwang ang perang kinita nila ngayong araw sa pamamagitan ng isang masarap na hapunan, at tunay ngang marangya ang hapunan na may mga nakahanda ng pinggan sa mesa. Tinanong ni Mary ang may-ari ng tavern at si Lau kung sapat ba ang pera niya para bayaran ang lahat at siniguro niyang oo. Dagdag pa rito ay sinabi niyang gusto rin niyang uminom ng beer at nais din ni Leroy ng beer, ngunit sinabi ng anak ni Mary na hindi sila naglalabas ng alak sa mga bata. Nagbanta si Leroy na magprotesta kaso sumang-ayon si Lau na masyado pang maaga para uminom ng beer ang kasama niya, kaya't hindi na nila itinuloy ang usapan at sa gitna ng kanilang pagkain ay nagtanong si Leroy tungkol sa kakaibang gusali na walang pinto o bintana. Marami raw sa mga ito sa paligid ng lungsod at wala siyang ideya kung para saan ang mga ito. Inamin ni Lau na na-curious din siya at nagulat nang malaman na kahit ang mga manggagawa na nagtayo ng mga ito ay hindi alam kung para saan, ni kung sino ang nagutos na itayo ang mga ito at sinabi ng mga manggagawa na ang proyekto ay galing sa isang ahente, na kinatawan naman ng isa pang ahente at ganoon pa ang mga sumunod. Sa harap nito ay nagkomento si Leroy na malinaw na ayaw magpakilala ng sino mang nagpagawa ng mga gusaling iyon, pero hindi alintana ni Lau hanggat hindi ito nakakasama sa kahit sino at bagaman ay mas gusto sana niyang nagtayo sila ng pader sa paligid ng lungsod kaysa sa mga kakaibang estruktura. Sumang-ayon si Leroy dahil baka maging marupok ang lungsod lalo na't wala man lang itong moat o hukay, ngunit sa parehong oras ay gusto ni Leroy na nakakakita ng malayo sa paligid at pinilit ni Lau na masama ito sa panahon ng digmaan, dahil magiging imposible na pigilan ang mga kaaway sa pagpasok. Ngunit hindi nag-alala si Leroy tungkol sa mga mananakop at kahit sino pang dumating na kahit na magnanakaw man o mga halimaw ay kayang mapapaalis ng mga adventurer ng lungsod na ito, pagkatapos ay matapos bumalik sa kanilang tirahan at magpaalam at nagpunta sila sa kani-kanilang mga silid. Biglang tinawag ni Leroy si Lau upang sabihin ang isang bagay ngunit nagbago ang isip niya at nagkunwaring wala lang, habang nakahiga siyang mag-isa sa kanyang kama at pinagsisisihan niya na hindi niya nasabi at sa muli, na mas gusto sana niyang magkasama sila sa isang kwarto. Samantala si Lau naman ay kontento na maging bahagi muli ng isang grupo at kahit alam niyang malamang ay hindi na niya makikilala ang batang dalagita, pakiramdam niya ay salamat kay Leroy dahil sa kaya na niyang ipagpatuloy ang kanyang pakikipagsapalaran ng mas matagal pa. Kinabukasan ay ipinakilala ni Margales ang pinakabagong manggagamot ng Lightning Blades na si Lyria. Binati niya ang grupo ngunit tila hindi natuwa ang ibang mga babae sa bagong miyembro, hindi man lang siya tiningnan ni Sabria at habang hirap si Arma na magsalita ng kahit ano. Sa kabilang banda ay labis ang tuwa ng kanilang leader at sinisiguro sa lahat na ngayon ay kaya na nilang talunin ang Hydra, samantala ay may isang matandang lalaki na nakaupo sa isang trono ang nagtanong kung nasa lungsod ba ang natutulog na prinsesa. Inuulat ng kanyang tauhan na sumali ito sa isang grupo kasama si Lau at dahil kaunti na ang oras ay inutusan ng matanda ang kanyang tauhan na patayin ang walang silbi na manggagamot. Kaso dito muna matatapos ang ating recap sa bagong anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.